Si ASEC Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. ASEC, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Alvin. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Nung isang araw lang, ipinag-usapan natin yung kahandaan ng DSWD. O ayan, nandito na ulit ngayon. May isang kalamidad na hindi mo aasahan. Ano po, paglubog ng barko, inatasan po kayo ng presidente na tumulong. O anong tulong ang gagawin ng DSWD sa mga pamilya at mga nakaligtas doon sa paglubog ng barko? Alvin, nakapag-provide na tayo ng ready-to-eat food boxes doon sa mga passenger survivors. Meron kasi tayong mga family food packs and ready-to-eat food boxes nakapreposition sa warehouse natin sa Isabela City, sa Basilan. So agad tayo nakapag-provide ng assistance. In addition to that, nag-provide din tayo ng medical assistance that's worth 5,000 pesos to 134 victim survivors. And to two bereaved families ay nakapag-provide naman tayo ng 10,000 each as burial assistance. And hanggang gabi ay patuloy yung profiling na ginagawa ng ating pong mga social workers both in Isabela City and in Zamboanga City kasi may mga ibang passengers din na dinala sa Zamboanga City. So today, i-continue natin yung pag-provide ng karagdagang pangtulong sa kanila. Very But yan good. po yung initial natin na i-provide kahapon. Very good, ASEC. Within 24 hours after the incident, nandun ka agad sa eksena yung DSWD. That's correct. Kasi sabi ko nga, meron na kaming mga warehouses dyan sa Isabela City. May nakapreposition kami na goods. And of course, meron kaming SWAD office. Kaya may mga social workers kami na agad po na tumulong sa lokal na pamahalaan para mag-profile at mag-provide ng necessary assistance. ASEC, I just hope po yung food packs po natin ay halal certified kasi karamihan sa mga nabiktima ay mga kapatid nating Muslim. Ano po, ASEC? Yes, that's correct, Alvin. Lahat po ng mga ready-to-eat food boxes natin, even yung mga family food boxes, are halal certified. Yan po talaga isa sa mga isinasaalang-alang po ng DSWD na dapat culturally sensitive yung pong mga food items na dinidistribute po natin. Very good. Yung mga biktima po ba at pamilya nila ay pwede rin mag-avail nung AIX? Di ba pa na-discuss natin sa show natin nung Sabado, yung AIX ay para sa pag meron kang krisis? That's correct. Yun yung nabanggit ko kanina. No? Agad nga po tayong nakapag-provide ng assistance to individuals in crisis situation, particularly medical assistance kasi some of the passengers sustained some injuries so kinakailangan nila magpagamot. So we extended medical assistance and then we provided nga po burial assistance naman that's also under AIX for the two bereaved families. What about psychosocial? Siyempre maraming iba dyan overtaken by grief. Lalo pa nga po yung pamilya na hanggang ngayon ay missing. I think may 10 pang missing, ASEC eh. Paano yung psychosocial? Oo, maganda at nabanggit mo, Alvin, kasi bahagi po ng assistance to individuals in crisis situation yung non-financial assistance at isa nga po dyan yung psychosocial interventions. So kahapon din po yung ating mga social workers ay nagsagawa ng incident stress debriefing, yung trauma healing para doon sa mga survivors dahil alam mo napaka-traumatic din yung experience nangyari sa gabi and then of course yung doon sa mga iba na namatay nga po yung kanila pong mga family members. So our social workers also provided psychosocial interventions. Mahalaga po yan and I think yan ang isa sa mga pinaka-importante na ibinabahagi nating tulong under the AIX program, Alvin. So, mission accomplished na ba sa utos ng presidente? Kung bago pa mag-utos nagawa na pala, no? O hindi pa tayo tapos sa pag-accomplish sa utos ng Malacanang? Well, so far, nakapag-provide na tayo, nakapag-comply tayo sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na i-provide pong kaukulang tulong dito sa mga naapektuhan nga ng paglubog ng barko. But hindi po nagtatapos ang DSWD sa pagbibigay natin ng kaukulang tulong. Sabi ko nga, Alvin, today magpapatuloy po yung pag-assist ng ating pong mga social workers. Nang sa gayon, yung pong iba pang mga kinakailangan nitong mga passengers na mga survivors ay atin din mo i-provide. And of course, may mga ibang bereaved families pa po na i-assist natin today. Very good. So far, na-miss ko yung number, no? So far, ilan ang nabigyan ng tulong? Lahat-lahat? Yes, 137 of the victim
survivors ay nakatanggap po ng mga ready-to-eat food boxes. 134 victim survivors received medical assistance and 2 bereaved families received burial assistance. Okay. Pero yung pasahero ata 200 plus aseka. That's correct. Ito ay sa Isabela City pa lang, Alvin. Kasi ang report niya sa amin sa Field Office 9 ay meron din pong dinala sa Zamboanga City. Tama. So sila naman po yung i-assist natin today and we will be giving reports later. Okay. So I'm pretty sure yung kung meron doon sa Isabela, the more na meron sa Zamboanga City. Because ito, mainland na ito, no? Yung sa Isabela, off the main island yun, di ba? Tama, at nandyan po yung aming pong field office at ang aming processing center nandyan din po. So agad-agad po talaga tayo makakapag-provide ng assistance to them. Very good. Thank you. Mabuhay ang DSWD. Mabuhay si ASEC. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga, Alvin. Pwede ba akong bumati, Alvin? Oo naman. Ikaw pa ba naman? Mariosep naman. Semi-regular ka Maraming sa show ko salamat. Anong babatiin? Yes, maraming salamat. Mabilis lang po ha. I just wanted to greet my son, happy birthday, and of course to my sister, happy birthday as well. Maraming salamat, Pangalanan Alvin. mo naman. Binati mo, hindi mo naman pinangalanan. Ano pangalan ng anak mo? Ang anak ko po, si Aaron, he is 17 years old today. Wow. Aaron Dumlao. That's correct. Happy birthday, Aaron Dumlao. Ayan, binati na Irene. Thank you. Mabuhay ka. Maraming salamat, Alvin. Thank you. Si ASEC Irene Dumlao po yan. Ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Okay lang yan. Hindi naman tayo ganun kapurmal.